Yo! What's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ang ating pag-uusapan ay wala nang iba kung hindi ang ating Yorme Isko Moreno. Kasi nito pong mga nakaraang araw ay meron pong pahayag o meron pong sa isang usapan, sa isang programa ay may nabanggit po na hindi maganda itong si Sec Boying Remulla ng DOJ patungkol po sa ating Yorme Isko Moreno. Kaya nandito ako para mag-reaction at magbigay ng opinion doon sa video na ito. Alam niyo po, syempre, gagamitin po ito ng mga kampon ni Hani Lacuna. Itong video na to, itong video clip na ito. Actually, yung kumakalat pong video ay maikling-maikli lang. Pero hindi po nila pinapakita dito o hindi nila sinama yung medyo mahabang trim o crop ng video na kung saan ay merong mga sinabi itong si Sec Boying na may ebidensya at ang kanilang pinaniniwalaan ay yung walang ebidensyang inilabas si Sec Boying sa kung anuman ang ibinintang nito kay Yorme Isko Moreno. So panoorin po natin muna etong balita o etong video clip na ito. Maganda rin yung gano'n. Kasi nga, hindi na inaaksaya yung oras. Kasi marami pa siyang aabalahin sa pamilya niya tama naman yun. Ang pinakamahirap po dyan, mga kababayan, sa mga kandidato, naman advice lang naman ho namin. Doon sa aming maliit na experience, wag ho kayong maniniwala doon sa sarili niyong press release. Yan ang pinakamahirap pag pinaniwalaan niyo yung sarili niyo. Ang rule of thumb dyan, pag ikaw incumbent, o kaya you belong to the incumbent. Huwag ka daw maniniwala sa sarili mong press release. Sino ba yung naniniwala sa kanyang press release? Na siya ay malakas sa tao at maraming pa rin ang may kagustuhan na siya ay maging mayor pa rin ng Maynila. O kaya yung isa naman na sinasabi niyang siya ay magiging mayor ng Maynila, Jesus Mariosep. Malayo po sa katotohanan. Ngayon, ito pong sasabihin ni Sec Boying na ito yung merong ebidensya. Pag pinaniwalaan niyo yung sarili niyo. Ang rule of thumb dyan, pag ikaw incumbent, o kaya you belong to the incumbent, pag wala kayo sa 65%, tagilid na kayo. Ibig sabihin ang tao, ang level of satisfaction ng iyong botante ay wala sa tama. Mahina ka. Dapat nasa 65 ka or above. Parang may tinutukoy ka dyan dito sa mga dapat daw nasa 65. Anak ng teteng, kulilat na kulilat si Hani Lacuna. Kulilat na kulilat yan si Hani Lacuna sa sa mga eto pakita natin. Meron ako dito kulilat na kulilat yan sa mga survey. Tignan natin 2025 mayoralty. October 14 to 18. Hindi ko kasi naipasa dito sa ating October 18 to 14. October 14 to 18, 2024. Ayan kita ba? Isko Moreno, 83.9. Undecided, 8. 6.1. Si Sam Versosa, mas mataas pa. Mas mataas pa sa mayor ng Maynila ngayon. Tapos si Hani Lacuna, 2% lang. Anak ng teteng. Umatros ka na pag ganyan kakakulela. kapit isang sa NCR na bayan. Yung sinasabi mo, Manila. Yan na. Ito na yung sinasabi ni Sec Boying. Yung sinasabi mo si Hani. Sobrang. Hindi, pero ang kalabang kasi, prangkahan. Ang kalabang kasi, master of the stage. Pero lalaban niya, incumbent yan Tsaka, tinawag niya na master of the stage si Yorme. Hindi ko alam kung ito ba ay papuri o ito ba ay offensive. Galing sa isang DOJ secretary. Pero alam niyo po, si Yorme talaga, alam natin na sa pagiging isa niyang artista, pagiging host, kahit saan yun master of all trades yan negosyante, host, artista,
Diba? Pati sa pagiging ama, wala tayong masasabi dyan. Master niya lahat eh. Bakit? Napakagaling ni Yorme. Dahil nga po siya ay hinubog ng kanyang experience. Ng kanyang eksperyensya sa buhay. Kaya nga siya ang sinuportahan ko noong 2022 election. Dahil nga po, siya po ay galing sa kahirapan. Galing po siya sa baba. Sa pinakababa na antas ng buhay, naitaas niya ang kanyang kabuhayan, ang kanyang sarili. Nang walang ibang tinatapakan, wala pong kahit sino man lang na agrabyado. Nagawa niya yan. Kaya nga po siya ang aking sinuportahan yung 2022 election. May dynamic sila, You should not stop the person from running because it has to be understood. You should not stop the person from running. At hindi ito sinama dun sa mga inedit na video, tinrim na video ng mga kampo ni Hani Lacuna para sirain si Yorme. Pero actually walang naging epekto to eh. Itong payag na to ni Sec Boying. Kasi nga, marami pa rin po ang nagmamahal kay Yorme. Magpasa hanggang ngayon. At kitang-kita natin yan. Makikita natin yan. Ang makasaysayang pagbabalik ni Yorme sa Maynila. That there were dynamics in the political system before. Tama. Tsaka sa usapan nila. Tama. Ngayon, nilalabas yan. It will gather sentiment. It can gather momentum. Hindi natin alam eh. Ang basang incumbent... Kasi mo, hindi pa din natin malalaman yung sa close fight pa sa Manila. Hindi siya close fight sa ngayon. Hindi siya close fight. Bakit walang nagsasabi niyan? Sa mga kampo ni Hani Lacuna, hindi yan close fight. Diyos ko, paano magiging close fight yan? Yorme Isko Moreno, 83.9%. Hani Lacuna, 2%. Ang sabi nga ni Sec Boying, kapag ikaw wala ka sa 65%, huwag ka na kumandidato. Pero depende sa strategy eh. Kung paano mo maiikot eh. Pagkaya rin ang incumbent. Tsaka ano yun, special case yung kasi extremely popular talaga si Isko. Extremely popular si Isko. Si Hani Lacuna naman, nung nag-declare si Yorme ng kanyang kandidatura sa pagbabalik mayor ng Maynila, biglang dumami ang post, mayat maya may post, mayat maya merong mga pakulo si Mayora, kaya lang it's too late already. Nakita na ng taong bayan ng mga Manilenyo kung gaano kahinang mayor. Extremely popular. At si Mayora naman... Master of the stage yan eh. Magaling talaga mag-marketing. Magaling mag-marketing si Yorme. Magaling talaga eh. Bakit? Pwede niyang gamitin ang kanyang pagiging host, ang kanyang pagiging magaling na negosyante sa kanyang mga pagnangampanya. Really a marketing genius. Saka yung narrative niya, di ba? Yung narrative ni Isko. Siya lang gumawa nun eh. Ang galing niya eh. Kung tutuusin mo eh. Hindi, tsaka totoo naman yung pinanggalingan. Ang problema... Totoo naman ang pinanggalingan. Diba hindi ito sinama dun sa mga maiikling video na tinrim nila eh. Hindi nila sinama tong usapan na to eh. Yung usapan. Yung usap, di ba? Kung natuloy o hindi natuloy, hindi natin. Pero sa akin lang, bakit leader lang ang mag-uusap? Bakit hindi nyo pa ubaya sa tao? Yan, ba't hindi nyo nga pa ubaya sa tao? Lalo na kung 2% ka na. Pulilat ka sa mga survey. Hindi, ano yan eh. Political dynamics yan. Iba yan. Pag nagkausap kayo, nag-usap na kayo. Tsaka nangako yung isa sa bawat isa. Merong merong dapat nilalaman na na good faith. Pwede rin. Hindi bad faith. Mamaya sasagutin ni Yorme yan. Yung good faith na yan. Invoke yung isa. Hindi, pero yan ang usapan dati. Di ba? Yung dynamics hindi naman magbabago. Hindi naman permanente yung usapan na yan. Hindi, komplikado yan. Kasi the whole time na maraming binibigay si Hani kay Isko. Marami daw binibigay si Hani kay Isko. Eto walang ebidensya to, walang inilatag na kahit anuman lang na papeles si Sec Boying Remulla, pero pinaniwalaan po ng mga anti-Isko. Lahat ng pabor binigay, pero nilabanan pa rin siya. Lahat daw ng pabor ay binigay. Ngayon, bakit ang taong bayan umiiyak, sumisigaw na Yorme bumalik ka na?
bakit ang mga kababayan natin sa Maynila pinababalik si Yorme? Kung maayos ang pamumuno nitong si Hani Lacuna, bakit siya pinapabalik si Yorme? Diba kasi kung okay naman si Hani Lacuna, bakit magpapapadyak yung mga tito-tita, lolo't-lola, mga kabataan? Pinababalik si Yorme. Kung maayos si Hani Lacuna, hindi po magsisisigaw ang taong bayan ng Yorme, bumalik ka na! Bumalik ka na! Hindi po sisigaw ng ganyan. Yes. Yun eh. Yan ang mabigat. Kaya mabigat doon. Ganun ba? Oo. Kaya medyo may dalang sama. Basta dyan sa Maynila, maraming... Kasi yung mga sindikato sa Manila, sa koleksyon ng mga tong, talaga hinawakan pa rin ng mga batteries ko. Chismis, di ba? Wala namang ebidensyang nilatag eh. Chismis, hearsay. Kasi kung totoo yan, bakit hindi nagkaso DOJ Secretary yan? Di ba? Pwede siyang magkaso na merong nangyayaring korupsyon sa Maynila sa mga sinasabing tauhan daw ni Yorme Isko Moreno. Ito ang kanilang pinaniwalaan, yung chismis. I mean, yun ang yun ang scuttlebutt eh. Dumarating sa atin yan, di ba? Natin eh. Dalawa naman yan eh. Pinabayaan niya na magtuloy-tuloy yung ligaya. Dalawa lang naman daw yan. Pinabayaan lang na magtuloy-tuloy ang ligaya. Diba? Alam nyo po, kung totoo yan, si Hani Lacuna na ang unang-unang maglalabas niyan. Yung si Joel Chua na congressman, yan ang mga unang-unang maglalabas niyan, si Benny Abante. Bakit? Sisirain nila si Yorme. Diba? Pero walang nagsasalita mula sa mga nasa Kongreso at sa City Hall patungkol dito sa sinasabi nitong si Sec Boying Remulla. Dalawang major na... Kaya tuloy, nakapondo rin, di ba? Nakaipon. Hindi, walang nawala. Gusto mas marami pa. Hindi na kontento pa rin. Hindi daw na kontento, di ba? Alam nyo, ewan ko lang, baka bitter itong si Sec Boying kaya Yorme Isko Moreno. Kasi bakit ganon yung kapatid niya pinagtanggol si Yorme noong panahon na si Digong pa ang presidente? Panoorin po natin. Ibang-iba tong Remulla na to eh. Si John Vic Remulla ngayon ay DILG Secretary to. Dinipensahan ni Cavite Governor John Vic Remulla si Manila Mayor Isko Moreno. Kaugnayan ng mga hirit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi niya pinangalanang mayor. Tinawag ito ng Pangulo na call boy dahil sa mga sexy raw nitong litrato. Git ni Remulla, hindi naman daw itinago ni Yorme ang kanyang nakaraan. Nais lang daw ni Isko na iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan kaya siya pumasok noon sa mundo ng showbiz. Dahil artista, hindi raw maiiwasang maraming sensitibong larawan si Yorme. Pero nakaraan na yan. Hindi naman daw yan kinunan noong nagseserbisyo na si Isko sa publiko. Tama, kita niyo si John Vic Remulla, di ba? Ang ganda mga sinasabi kay Yorme. Alam niyo si John Vic Remulla at itong si Boying Remulla, meron po mga alingas-ngas na hindi po magkasundo ang magkapatid na ito. Ewan natin, kita niyo si itong si Boying, di ba? Naniwala sa chismis. May ebidensya siya, DOJ Secretary siya. Diba, kayang-kaya niyang pa-investigahan si Yorme at yung mga tauhan na naiwan kung talagang nakikinabang sa sa parking daw, sa kasabasura yan. Dagdag pa ni Remulla, ang mahalaga, hindi nagsinungaling, hindi nagnakaw, hindi pumatay, at hindi nagbigay ng kahihiyan si Mayor Isko sa mga Manileño. Ayun! Nadali ni DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? Hindi nagsinungaling, hindi nagnakaw, hindi pumatay, at hindi po nagdala ng kahihiyan sa Maynila si Yorme Isko Moreno. Ngayon ba ang Maynila? Ang ilan po ang Maynila? Sa pinaka-delikadong lugar sa ating mundo ang Maynila. Naku po, hanapin natin. Teka. Nandito yan eh. Meron sa aking nagpasa niyan eh. Maynila. Okay. Naku, hindi yata ito yon. Pang-tip ang Maynila sa pinaka-delikadong lugar sa buong mundo para sa mga turista.
kahihiyan ng buong Pilipinas yun eh. Diba? Kapatid ni Boying Remulla yan, yung nagsasalita. DILG secretary ngayon yan. Kita nyo? Ay, magkaiba ang mga opinion at ideya ng bawat tao sa isang namumuno. Ngayon, si Sec Boying nagbase sa chismis. Si John Vic Remulla, meron siyang nakitang ebidensya kung bakit kailangan na si Yorme ay ipagtanggol noong panahon na binabanata ni Digong si Yorme Isko. O, ngayon, ito ang pinakamalaking restback ni Yorme. Panoorin po ninyo to. Pinakamalaking restback ni Yorme to. Sa kanyang sa mga issue ba na ibinabato sa kanya. Panoorin po ninyo to dahil ito ang sagot sa mga paratang ni Yorme Isko Moreno na nalubog sa utang ang Maynila sa kanyang termino. Panoorin po ninyo. Bago magdesisyon na muling tumakbo sa pagkaalkalde, pinulsuhan daw muna ni dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang mga Manileño. Bago ko magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Basta sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. At dahil sa kanyang mga nadiskubre, pati na ang mga sumbong at reklamo sa kanya, nagdesisyon si Domagoso na muling tumakbo bilang alkalde. Higit 5 buwan bago ang eleksyon, ibinigay na niya sa mga Manileño ang pagpapasya. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan later on. Diin nito tumanaw lamang siya ng utang na loob sa matandang Lacuna, ngunit sa kanyang palagay napakahalaga din na tumanaw siya ng utang na loob sa mga mamamayan ng lungsod. Dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik ka na. Sabi ni Domagoso, ang hindi niya maintindihan ay ang matinding takot at galit sa kanya ng mga dating kaalyado. Ba't sila nagagalit sa akin ngayon? Ba't sila parang dati kapuri-puri ako? Nasa nangka ko yan, nasa wakalag ko, nasa kodli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. Bakit ngayon parang ako na pinakamasama sa kanila? Ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo, mga taga Intramuros, mga taga Port Area, hindi ko alam kung ito rin ang akala ninyo ha. Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, na umpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung bang akala nyo din? Yun din ang akala ko eh. Tama yung mga matatanda eh. Marami namamatay sa maling akala eh. Hindi naiwasan ni Domagoso na banggitin ng ilan sa mga nasimulan niyang programa na sa halip na pagbutihin ay napasama pa. Kabilang na dito ang pagbibigay ng ayuda sa senior citizens na sabi niya na noon ay bigay todo ang pagbibigay pero ngayon ay tila napapagdamutan pa ang mga nakakatandang populasyon. You're trying to make your people feel, especially our elders, no, na kayo ay mahalaga. May malasakit sa inyo ang gobyerno. Kakakarampot, pinahihirapan mo pa. Pa 500, babago-bago, itutuloy na lang nila eh. Nandoon naman sila nung ginawa ko yun. Ngayon, anong mangyayari? Di siyempre, araw-araw, nangangamba yung utaw.
Nagkulang na rin, sabi pa ni Dumagoso, ang mga gamot at naging malaking negatibong isyu ang serbisyo sa mga pampublikong pagamutan ng pamahalang lungsod. Masyado naman kayo naapi, lahat lang ng binigay ko, pabawas na pabawas, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Inangal na rin ng Manileño ang pagdumi ng kanilang lungsod at pagtaas ng crime rate, dalawang bagay na tinutukan ng administrasyong Dumagoso. Hindi niyo ba napapansin parang dumudugyot ulit yung Maynila? Talaga? Talaga? Nararamdaman niyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan? Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Sasaglit lang ako na wala. Ayun, number 1 na tayo sa crime rate. Tingnan ninyo. Not Philippines. Not Philippines. Manila. Ayan, puro syudad po yan, no? Sa Southeast Asia. Tayo na ang number 1 sa crime index. Ibig ko sabihin, patayan, holdapan, krimen. Sinagot na rin ng dating alkalde ang ipinapakalat na sa kanyang 3 taon sa pwesto ay nalubog sa utang ang Maynila. Paliwanag niya, kinailangan niyang umutang dahil sa nabulaga ang buong mundo ng COVID-19 at tumindi ang pangangailangan sa mga serbisyong medikal at gamot. Wasak ang ekonomiya. Nino, ng Maynila, hindi. Ng Pilipinas, hindi. Ng buong mundo, Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng bansa halos ng utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Nang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-filled hospital worth 300 million dyan sa Luneta. Kung saan para mabuhay lang ang mga pasyente na maimpeksyon ng COVID-19. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, bude-budegang tangke ng oxygen. Meron ang lungsod. Saan ka nakakita? Lokal na pamahalang Maynila lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot. Mabuhay lang ang bawat Manileño. Dagdag pa ni Dumagoso, bilang ama ng lungsod, kailangan niyang gumawa ng paraan at ito ay sa pamamagitan ng paghiram ng pera sa 2 bangko ng gobyerno. Itong ulo ko hanggang paa ko, yan ang gobyerno. 2 ang bulsa, wakali, paldo, siksik-liglig, umaapaw pa. Ang tawag dito, Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, nga, walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ang mga batang Maynila. Kaya't para maibalikan niya ang maayos at malinis na pamamahala sa lungsod, apila ni Dumagoso, help me make Manila great again. Janice Cosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Ito po, ang pinaka-importante na part dyan sa video na yan, panoorin po ninyo. Magdesisyon na muling tumakbo sa pagka-alkalde. Pinulsuhan daw muna ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga Manileño. Bago ko magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Basta sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Ipakita nyo ha, bakit ang taong bayan pinapabalik si Yorme?
Actually, itong mga kumu-question ngayon kay Yorme sa kanyang pagbabalik mayor ng Maynila, ito yung mga walang utang na loob kay Yorme. Inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Dan. Si Yorme, tumanaw ng utang na loob, pero itong mga tukmol na kumakalaban ngayon kay Yorme na dati, si Yorme ang pinakamagaling sa kanila na namumuno sa Maynila, ang tingin ngayon kay Yorme, siyang pinakamasamang tao. Ni Lacuna. At dahil sa kanyang mga nadiskubre, pati na ang mga sumbong at reklamo sa kanya, nagdesisyon si Dumagoso na muling tumakbo bilang alkalde. Higit 5 buwan bago ang eleksyon, ibinigay na niya sa mga Manileño ang pagpapasya. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan later on. Diin ito tumanaw. Diba? Kaya, walang magagawa ang isang Yorme Isko Moreno na may pagmamahal sa mga Manileño kung hindi sundin ang sigaw ng ating mga kababayan sa Maynila. Ang bumalik siya sa pwesto para maging maayos muli ang Maynila. Alam nyo, ito lang, pagkagaling ko ng Hong Kong, pagkagaling ng airport, papunta akong monumento sa Caloocan. Nadaan ako dyan sa may SM. SM, di ko na matanda kung nung SM yung nadaanan ko. Ang kasunod na niyan, yung papuntang monumento. Ay, napakadumi, napakaburara. At ang dami pong natutulog sa kalsada ng mga kababayan natin. At tinahayaan ni Hani Lacuna yan. Kaya po sa mga taga-Manileño, mga kababayan natin dyan sa Maynila, mahal na mahal kayo ni Yorme. Bakit? Sinunod niya ang panawagan nyo. Sinunod niya ang sigaw ninyo na bumalik siya. Alam niyo sa totoo lang, alam na natin kung ano mangyayari sa darating na eleksyon. Sure win na dyan si Yorme Isko Moreno. Alam niyo, isa na lang ang dahilan para hindi manalo si Yorme. Dayaan. Pag dinaya si Yorme, hindi yan mananalo. Pero kung normal na botohan, walang kahit anong dayaan, walang kahit anong anomalya, sigurado ko, magdiriwang fiesta ang buong Maynila dahil bumalik na ang kanilang tunay na ama ng bayan. Nun nga lang naghain ng kanyang certificate of candidacy si Yorme. Doon po, sa SM Manila, sa tabi na City Hall, ay nako, parang fiesta. Napakasaya ng paligid. Masayang-masaya ang ating mga kababayan. Diba? Kaya, sa mga kampo ni Hani Lacuna, kung gagamit kayo ng paninira kay Yorme, huwag yung chismis. Huwag yung walang ebidensya. Diba? Dito, labasan dito ng resibo. Si Yorme, pag tinignan mo ang kanyang mga pinagawa sa Maynila, tatamarin ka sa dami. Ang dami mong babasahin. Achievement niya, tatamarin ka sa dami ng babasahin mo. Mga napagawa niya, mga building, condominium, binondominium, mga pinagawang mga hospital, world class. Tatamarin kang tignan sa dami. Diba? Kaya, ewan ko kung saan humuhugot ng lakas ng loob at kapal ng muka itong si Hani Lacuna, pati na tong si SB, diba? SB na yan. Hindi ko nga kilala SB na, hindi ko nga alam na kongresista yan saan ba humuhugot ng lakas ng loob yan? Hindi porke incumbent ka, kakandidato ka. Alam mo na ayaw sa'yo ng tao. Survey, 2%. Ang pinakakulelat ka. Diba? Ay nako. Kaya ako, Yorme lang ako para sa Maynila. Susuportahan ko si Yorme kahit ano pa ang kanyang kandidatuhan. Kahit barangay captain, kahit kumandidato ulit siya. Na presidente ng Pilipinas, susuportahan ko pa rin. Bakit? Yung nagawa niya sa Maynila, walang kahit sino man
ang nakagawa niyan sa buong bansa. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God po, salamat po.